Galit nga itong si Carlos dito sa kanyang dating asawa na si Irene na makita nga ito na panay shopping lamang at nagagalit siya kung saan pera nga niya ang ginagamit. Nilulusay lang niya ang pera na iyon. Sabi naman ni Irene na wala na siyang pakialam kung anong gawin niya sa pera dahil pera na daw niya iyon. Ngunit git ni Carlos ay mula daw ngayon ay hindi na ito makakahingi ng pera mula sa kanya. Bagay na sinabi naman nitong si Irene na kung hindi siya bibigyan ng pera ay kay Lynette umano siya manghihingi. Usok nga sa galit ang ilong nitong si Carlos. Sinabi niya rito na tumigil na siya sa kanyang kahibangan at wag na wag umano siyang lalapit dito kay Lynette. At maigi daw na wag na rin siyang magpapakita sa kanila dahil gulo lang ang mahihatid niya rito. Kapag hindi nga raw siya tumigil ay siya na nga daw ang makakalaban nitong si Carlos. Sa kabilang banda, nag-uusap naman itong si Diyosa at ito nga si Chang Susan. Dito nga ay napagkwentuhan nila na ito nga daw si Carlos ay meron palang naging ex na kasing ugali daw ni Moira. Pahinto nga ang kanilang pag-uusap nang bigla na lang lumapit itong si Carlos. Dito, sinabi nga ni Chang Susan na kung bakit ito nga ang kanyang ex ay umaaligid pa rin sa kanya. Baka umano ay may balak pa ito na agawin siya kay Lynette. Ngunit sinabi ni Carlos na hindi mangyayari yon sapagkat loyal umano siya at faithful siya sa kanyang asawa. Sa kabilang banda, sinabi naman nitong si Diyosa na mag-ingat pa rin siya dahil marami daw talagang mga kababaihan ngayon talagang makatipa sa higad. Lakas naman ng loob ni Carlos na sabihin sa kanila na talagang faithful siya at hindi niya magagawang lokohin itong si Lynette. Ngunit sa katotohanan ay marami siyang bagay na tinatago mula kay Lynette. Hindi siya kailanman naging loyal sa kanya o naging honest. Sa kabilang banda, ito nga si Irene ay merong pinaplano kung kaya't wala siyang plano na umalis at bumalik sa US. Sasamantalahan nga niya ang kahinaan nitong si Carlos. Alam niya kasi sa kanyang sarili na siya ang legal na asawa at may karapatan siya sa lahat ng bagay, lalong-lalo na kay Carlos. Lalo na sa usaping pera. Masyadong gahaman nga itong si Irene at waldas. Kaya naman na gagamitin niya ang lahat ng mga nakapaligid nito nang sa ganun tatakutin itong si Carlos dahil alam niya maraming tinatago si Carlos, lalong-lalo na ito nga ang si Lynette na sa kanyang pakiwari ay napakabait at batid niyang hindi sinasabi sa kanya ang mga katotohanan tungkol sa kanilang dalawa. Si Erin na nga ba talaga ang papalit sa trono ni Moira? Gayong itong si Moira ay patuloy namang inaayos ang kanyang buhay dahil naging relihiyosa na nga ito sa tulong ng kanyang isang kaibigan sa loob ng kulungan. Dito nga ay magugulat ang lahat dahil sa ginawa ni Giselle na papuntahin nga itong si RJ dahil batid niya nga nagpapanggap lang itong si Moira at sa oras na pumunta si RJ at magkatabi nga itong si Lynette ay maaring isang kaguluhan iyon. Ngunit kakaiba ang nangyari dahil wala ng emosyon itong si Moira ay hindi siya nagalit na lumapit si Lynette at si RJ ay magkatabi. Nagpaubaya si Moira. Dinalhan kasi ni RJ ng cake itong si Lynette at siya mismo ang nakatanggap. Hindi niya ito sinugat at dinaway, bagkus lumapit siya rito at sinabihan niyang hindi na siya magagalit at sinabi din niya sa kay Lynette na hindi na siya hahadlang sa anumang pagsasamahan nilang dalawa, hindi na umano siya tututol pa. Ngunit sinabi naman ni Lynette na huwag siyang mapang-asar sapagkat alam naman niya ang katotohanan na may asawa siya at hindi maaari ang iniisip niya.